guys, kumusta kayo dyan mga kabsat? So dito tayo ngayon sa 7-Eleven at meron tayong may binigay sa atin si YP na ito, pang 7-Eleven daw natin. Meron tayong 200 sa kanilang para ma-undown namin. Bili natin. Ayan. So tara. Ano pa hinihintay natin at may merienda tayo ngayon dito sa 7-Eleven. So subukan natin kung pwede nating ngayon. Oh, hindi mabubusog tayo nito ngayon guys dahil may sponsor si YP. So hindi ko alam kung anong kakainin natin dito. Ayan. Wala ring saging, wala pa. Wala pang bagong display. So spicy naman yung nandyan. Spicy naman to guys. Ayaw ko yung spicy. Pahin ako sa manghang. So ito na lang. Special selected sesame daw Ito ba yung may yung may iba yata to? Wala yung walang ay ito. Yung may mani ay peanuts. So ito bibili tayo guys. Wala tayong saging para pang dessert. Naubos Tsaka bili tayo ng ng tinapay. So, bili tayo. So, paunahin na lang natin sila. Ganito yung natin. Pang mabilisan, di ba, pag nagugutom. So, yes, dahil binigyan naman tayo ni YP ng nilibre tayo ngayon. Binigyan tayo ng ticket voucher. Voucher. Voucher daw guys. Di ba? So, yan, pila-pila. At pili tayo ng milk tea. Yan, binabaril na. So meron dito, ito yung sukli natin, may 47 pa daw. So ito guys, ang ating kakainin tonight. Tapos sinintay natin yung milk tea natin. So kumusta naman tayo dyan guys? Ano naman yung pag-uusapan natin? So, ang makwento ko lang masasabi ko lang guys, yung mga gustong mag-Taiwan, maganda dito sa Taiwan. Sa maganda. At siyempre, swertihan yung mapuntahang company kasi maraming tuto. Yung schedule hindi na kagaya ng dati nung mga 1990s daw na diba may overtime, meron ding wala, kaya kultura na dito para dito sa akin guys kasi at saka dito naman maganda naman dito, yung observan ko dito pantay ang tingin nila sa tao dito, bawat isa, kahit ano man yung natapos mo o sino ka pa man, pantay pa rin guys, respeto pa rin guys ang nangingibabaw dito, kaya maganda. So ilagay na natin yung sauce natin, yung ating pagkain para umpisa na natin kumain kasi gutom na ako guys.
Ayun, no? Ang sahod dito ngayon na is 27,400. So, wait lang, kunin natin yung milk tea natin. Ito na yung ating milk tea. Asan na ba tayo? Oo nga. 27,000 27,040. Tama ba yun? 740. 27,400 pala. Hindi ko kabisado yung ano. Kasi guys dito, pag maganda yung ano mo, kung maganda yung takbo ng iyong company at saka ano, pwede ka pang mag 12 years. At saka hindi lang doon kung ano, depende kasi sa company kung pwede kang i-adapt na yung tinatawag na high level. Parang white collar din po yon na pag naano ka na yung high level, pag after 6 years, depende sa iyong employer kung gusto kanyang i-apply na for permanent residence. Pero kung halimbawa na bigyan ka ng yung tinatawag na high level na kontrata, ay pwede ka nang lumipat-lipat ng ibang company. Hindi po. Pag lumipat ka sa ibang company ay makakancel po yun. Kasi iba po yung ano nun. Iba po yung magkaiba po yung salary po. Yung white collar tsaka blue collar, magkaiba po yun. Siyempre, white tsaka blue. Kain po tayo, kain na kayo. So, yun yung bagong ano ngayon sa Taiwan, guys. Yun yung may bago kong maibalita sa inyo. Kahit matagal na yun na ano, last Kagaya year ko pa, na pero ngayon ko lang nasabi. gusto pang magtrabaho dito sa Pero bansang Taiwan malaking bagay na kasi yun. siyempre At alam nyo naman na nagkakaedad na tayo, eh pag uwi natin sa ano lang, Pilipinas eh, wala pa tayong ipon at magiging trabaho doon. kaya ito, ang ano ko na sa 15 years, 14 years na natin. Tama, 15 years na natin sa October. Dahil binigyan tayo ng ating employer na yung tinatawag na high level. Kaya malaking tulong yon kasi siyempre malaking tulong sa mga ating estudyante, lalo na tayo nagpapaaral, di ba? Kaya ang sekreto lang sa pag-abroad, guys, wala, tiyaga lang at saka tiis. Saka mahalin mo lang yung trabaho mo. Ganon. At saka i-enjoy mo lang kung ano yung ginagawa mo. Yan yung sikreto na isa sa, kahit naman hindi ka OFW eh, kung trabahador ka lang, di ba? Kung sa mga employee. Saan kayo? Sarap. Malapit pa sa Pilipinas. Di ba? Di gaya ng iba na kwan. Ilang oras yung biyahe. Siyempre, kung mas malayo, mas mahal ang pamasahe. Kahit saan man tayong bansa, guys,
Yun lang naman yung ano natin bilang OFW, mahalin lang natin yung trabaho natin, tsaka i-enjoy lang. Nagustusan lang natin yung pag-aaral ng mga bata. Kayo guys, kumusta dyan? Kumusta ang trabaho nyo? Trabaho natin dito ay ano lang naman, isa lang naman tayong ano dito, factory worker. All around tayo guys. Buti na lang, masarap yung pagkain natin. Pang-almusal itong kinain ko guys eh. May pipino, tsaka pansit. Malamig. Nagamit ko na yung ano niya, kumandar. Sarap. Tapos na. Yun lang guys, at maraming salamat sa pagtanda niyo ulit at natapos tayong kumain. Yun lang. Ang ano ko lang, yung high level. Hindi ko lang alam kung sa mga galing Pinas kung nag-i-issue ba sila doon. Pero alam ko hindi pa siguro. Yung white collar, meron. Kasi mga skill po yun. Halimbawa, engineer ka. Depende sa company mo ko or translator ka. Depende po sa company kung ano kasi kung skilled ka na pas engineer. Halimbawa, engineer yung kailangan nila. Depende rin sa employer kung ilalakad nila dyan sa Pilipinas pa lang ay magiging white collar ka na pagdating mo dito. Parang kay commander, pag ano, co-or ka, white collar na kaagad nung pagpunta niya dito. Pero meron din yung kahit co-or ka, kung hindi nila ginawang white collar doon sa Pilipinas, blue collar pa rin yun. Pero pagdating mo dito, pwede rin naman nilang ano, ilakad ulit. Kasi kami noon, nung 12 years, dapat, diba sabi, uwi ng Pilipinas. Pero ngayon sa amin, yung aming high level, hindi na po, ano yon, hindi na po kailangan umuwi ng Pilipinas. Continue na po yung kontrata. Pero, another 3 years ulit yun. Ganun. Tapos after 3 years, yung pag naka 5 years ka na, yung kagaya yung sinabi ko kanina, kung depende po sa employer kung gusto kanilang iano, permanent residence,
Yung broker's fee ay magbabayad lang kami ng 2,000 Pwede. sa isang taon, ganun lang. Ang ano lang Pero sa amin, medical may bayad pa rin at saka derm. So, depende pa rin yung company mo kung i-handle lahat nila yung ganun. Yung ganang mga bayarin. So, depende talaga kasi si YPA wala talaga siyang binabayaran na na derm at saka broker's fee na tinatawag. So, yun guys, at ito lang yung konting trivia ko sa aking bagong kontrata na high level. Konting trivia lang guys. At syempre yung salary ay magkano lang naman na idagdag sa basic. Pero syempre may mga kaltas pa rin tayo. Kagaya pa rin ng dati. So nga lang, iba lang yung nadagdag lang ng konti yung ating sahod. So maraming salamat po sa pagtambay nyo ulit dito at pinix ko lang ng konting yung ating high level kung ano yung tinatawag nilang ganong kontrata.